Kumusta usab kamong tanan mga igsoon o mga kailangan ko din sa Ginoo nga sa gihapon niya gasunod din ning atong matag adlaw nga programang The Sovereign Grace Hour. Akong panginaot nga ang panalangin sa atong langit ng Amahan sa gihapon naga madagayaon no ka natong tanan. Ug welcome nining laing hugna sab sa ato nga pagsusi sa ato nga mga Biblia. Kung naamoy mga Bible sa inyong atubangan, pakiablian na, palihog din na sa Book of Daniel, alang sa ito ang mensahin ng takna. Daniel chapter 6 and then verse 10. Isugutan ako maisoon ng gutlo, kining usa ka topic nga envy or kasina. Ato sang tanawon kining pamulong din sa Daniel 6 verse 10. Matod pa din, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Naigsoon kini atong gibasa, kabahin kini sa gihimo ni Daniel sa dihang napirmahan sa hari ang balaod nga for 30 days walay mohimo sa pagampo ngadto bisan kinsa gawas lamang sa hari. Kung doon na may mo lapas nini ipakaon sa mga lions. Maigsoon sa dihang nabaluan ni Daniel namor siyang nagmainiton siyang pagsimba sa Ginoo, inablihan ang mga bintana sumas tong gibasa dinhi yang gipuyan, inablihan ang mga bintana nga gatubang dito sa Jerusalem o sa kaadlaw makatulo siya magampo. Nagpasalamat, nagadaig sa Ginoo. Dinhi maigsoon nakakitag higayon ang mga nasina sa kang Daniel og gihimo nila ang maong accusation against him. Kinsa ni mga tawhan na pastor? Maigsoon mao ni ang tulo ka mga presidente o 120 ka mga prinsipe dito sa Babylonia. Nga diin, kanilang tanan si Daniel labaw kanila. Mao ni hinungdan nganong nangasina sila sa kang Daniel. Kay gihimo si Daniel nga right hand sa hari nga mao si Darius. Maigsoon, again, atong topic ato ning pag-auluhan og envy, kasina. O atong tanawon ang mga kamatuoran nga atong makita dinhi. No? Warning kini nga dunay dili maayong madala ang kasina diha sa usa ka tawo. Upat ka mga main points maigsoon akong isgutan. Unang punto nato is what is envy? Unsa man ning kasina? Kinahanap ba natong i-define ang kasina higala? Unsa may nakalahi diay sa kasina o pangabubuho? Unsa may nakalahi sa envy o jealousy? Maigsoon ang kanang pangabubuho mahitabo na sa magtiayon, sa maguyab, o sa Ginoo gyud mismo. Ang Diyos sigala gitawag siya ngalan niya is, one of his names is jealous, no? According to Exodus 34 and then verse 14. Mga bubuho ang Ginoo kung musimba taglaing Dios gawas niya. Unang ngalan si Ginoo jealous, no? That is one of his names. Sa laing bahin ang envy higala kasina, makumitar kini sa katawo kung tan-aw niya may nakabintaha kaniya o may mga taong nakabaton sa posisyon or butang nga gusto sab niyang angkunon nga wala niya. That is envy. No? That is our first main point. That definition envy. Yatang nakuha again ang pasabot sa envy is a painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another joined with a desire to possess the same advantage. No? Kada bang pagbatik kasakit or kalagot tungod sa nabatunan sa uban
nga gusto po niyang mabatunan. Mo nang envy kasina higala. No? Unang punto nato na. Ikaduha higala nga punto nato, buburan itong message the evils of envy, ang pagkadautan sa kasina. Diri sa atong gibasa, mga igsoon, nasina ning tulo ka presidente o 120 ka mga prinsipe sa kang Daniel. Nganong siya gihimong right hand sari nga di man siya taga dito, taga Babylonia, taga Israel man si Daniel. So nasina sila sa kang Daniel. Karon unsay kanong kining kasina higala dautan. Atong tanawon maigsoon sa atong second main point nga the evils of envy. Why? Nganong dautan kining kasina? Una, because it leads one to be suspicious. Muhatod kining kasina higala. Muhatod kini sa usa ka tawo ngadto sa pagkamatahapon. Na remember na ko maigsoon. Dinhi sa 1 Samuel chapter 18 gikan sa verse 5 hangtod na sa unahan nga mga bersikulo, si King Saul sa Israel, unang hari sa Israel maigsoon, na umagad niya si David, no, kay nakaasawa siya sa David sa kang anak ni King Saul. Karon gikan sila sa gera, gisugat sila sa mga kabayanan nga perting lipaya, naninggit ang mga kabayanan. Matud pa nila, si King Saul nakapatay ko sa 1,000. Apan si David nakapatay og 10,000 ka katawhan. Pagkaduog ni maigsoon ni King Saul, miabot kaniya ang kasina. Matud pa niya, gi-ascribe nila kang David kini mabutang nga usa na lay kuwang ni David ang gingharian. So nagtahap si King Saul maigsoon nga ilogo ni David ang gingharian gikan kaniya. Mo nay resulta sa iyang kasina nga si David gidaig, or rather gidaig sa mga babay, mihatag og pasidungog ngadto sa kang David, inay kay kaniya. Mo nang ang kasina higala muhatod nato na ngadto sa pagkamatahapon. Ikaduha, nganong dautan kining envy kasina? Because it leads one to be irritable and uncomfortable. Di po sa 1 Samuel maigsoon, na remember nyo nang si David sa iyang kabatanon, siya mo gidihugan ni Samuel as the next king of Israel. Instead nga ang iyang kinamagulangan nga igsoon nga mao si Eliab, maigsoon, basahon nimo ng 1 Samuel 17 verse 28. Sa dihang si David may bisita dito sa mga igsoon, taliwala sa gera against the Philistines. Si Eliab ba igsoon nasuko sa kang David? Iyang ingnan iyang manghud nga kahambugiro nimo. Ibulo ka ganong irritable man si Eliab ngadto siya igsoon nga si David. Nga may gihimong dautan si David. Higala kung mutanaw ka sa previous chapter, kay naman na sa 1 Samuel 17. Dito sa chapter 16, si David mao ang gidihugan ni Samuel dili si Eliab. So ang masinahon maigsoon sa usa ka tawo, matud kaniya nga to sa pagka-irritable. Kana bang magsuko-suko. Unya magmugot ang naong marag si Cain nga nasinasab sa igsoon kang Abel, nga ang kang Abel nga halat gidawat sa Ginoo dito sa Genesis chapter 4, samtang ang ihawa dawata sa Ginoo. So nagmugot si Cain. Mo na maigsoon nga it is possible nga diha sa pamilya mo tungha ang kasina. Mo na nga dili maayo maigsoon nga sa mga magsuon mupatigbabaw ang kasina, unta dili ngunana malipay ta kung nay atong igsuon, nay atong parente higala nga muasinso or makadawat og mga maayong butang, dili kay masukotag masina ta kay mo nay makadala nato ngadto kadautan. Diri sa
Matthew 20. Walay gihimong daotan tong mga na nagtrabaho sa parasan, nga gisweldohan susama kanila, pero katong mga naguna, sa pagkakita nilang giparehag sweldo o sila sa mga naulahig trabaho, maison, nasuko sila sa tag-iya sa parasan. Nasina sila ngadto sa mga naulahig trabaho gumikan kay giparehag sweldo ngadto kanila. Anong ila tong nahibaluan? To kay tan-aw pa sila kung pila gidawat sa mga naulahig tangka sa trabaho. Mo na maisuon, no? Kini bang kasina mohatod kana ngadtos pagka-irritable, o ang pagka-uncomfortable. Another truth maisuon nga ato makita dinhi. Kining pagkamasinahon sa usa ka tawo mohatod kaniya ngadtos pagka bagulbulan, pagka-murmurer. It leads one to murmurings. There's Matthew 20. Gikotlo na ko di palang dugay. Ano nagbagot-bot sila higala? Tungod kay sa ilang kasina, di lang kay nahimo silang irritable, nangasuko kundi nagbagulbol sila ngano kunong wa gipareha ang sweldo. O rather gipareha ang sweldo ngadto kanila nga sila mo miabaga sa kinabug-atan nga trabaho. Muna maigsuon, no? Kung kita gani masinahon, magsigilang tagbagulbol, sigilang tagbagotbot, no? Magsigilang tagmurmur, mo nang dili maayo ang kasina. Another one maigsuon, ang taong masinahon mahatod kana kaniya sa pagka-fault finder. Ngitag sayop. Kini atong gibasa ron, Daniel chapter 6. Way gihimong daotan si Daniel maigsuon nga gihimong right hand sa hari nga si Darius dito sa Babylonia. Wa siya gihimong daotan, pero unsay gihimo sa tulo ka presidente ug 120 ka mga prinsipe, nangita silang sayop kang Daniel. Basa nato na sa verse 4. Tanawa ra gud Daniel chapter 6 and then verse 4. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Ngita sila sayop sa kang Daniel aron nga mapapa si Daniel sa iyang posisyon. But they could find none occasion nor fault. Wa sila makitang sayop. Mo na maigsoon ang tawo nga kanang masinahon, mahimo gyud na siyang mahatod gyud kaniya nga tos pagka fault finder, ngitag sayop nga tos uban. Mo na higala kung ikaw gisinahan ka, ay yung pag-expect nga ang ihatag o rather ang pangitaon diya kanimo is kanang mga maayong butang kundi katong mga loopholes nimo. Mo nang amping gyud, kung ikaw higala gi panalangin na sa Ginoo, nagyoy mga masina nimo. Expect ka gyud niana, no? Lima nga truth na maigsoon under sa atong second main point, the evils of envy. Mao kini nga it is sin against God. Envy is a sin against God. Sala kana atubangan sa Dios. Nganong sala na, pastor? Because first, it questions the sovereignty of God. Mga igsoon, mo question ta sa pagka magubuot sa Ginoo. Kining sa atong kanunay ginabalik-balik nga pagkutlo sa Matthew 20 mga igsoon, gikan sa 1 ngadto sa 16, verse 1 down to verse 16, gipakita diha ang pagka-sovereign sa Ginoo. So katong mga nagbagot-bot nangasuko sa tagias parasan, higala gipakita dinhi ang truth nga wa say katungod masuko sa tagias parasan kung iparehag sweldo silang tanan. Kaya ng pagbuot sa tag-iya. Mosab na maigsuon, kung doon ay mga tao nga mas nakaangat nato, mas nakalabaw, maingon nato, no? Mas nakapabor. Dapat dili ta masuko. Kaya ang Ginoo mo'y nagbutang kanila ni anang maong kahimtang. Dili kay masuko ta, masina ta. Kana maigsoon, mag-question ta sa pagka-sovereign sa Ginoo. There is Genesis chapter 4 atong gi-mention katong sa kang Cain kang Abel. Nagbugot si Cain kay gidawat sa Ginoo ang iyang
halad ni Abel kay kaniya. Oh, kalipay ito sa Ginoong dawaton ang kang Abel ang saya dili. Tungod kay si Abel higala exercise niya iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Another thing maigsoon nganong nga ang kasina is sala batok sa Dios because it disobeys God's command not to compare oneself to another. Lagi yung dito sa 2 Corinthians 10 verse 12 nga ang pagtandi daw sa usa, pag-compare ba? Basahin ito kadali ha. Unang excuse me, 2 Corinthians, not the first, but 2 Corinthians, then chapter 10, verse 12. What did Paul say in this verse? No? Kay si Paul mo'y kasultian. He said, "For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves. But they, measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise." Sila daw nga nagigtandi sa ilang kaugalingon nga tusuban, walay kabuot, dili maalamon. Muna maigsoon sala ang sala ang kasina gumikan kay wa nato sunda ang giingon sa Biblia nga dili ta mutandi nga tusuban. Di na man mo kami ng kasina higala sa diyang mo kumpertas ng kaugalingon nga tusuban. Wanang as much as possible ato ginang iwasan ang pag-compare sa tong kaugalingon ngadto sa uban. Ayaw gyud, no? Kay kung mutandi ta ngadto sa uban, dinha mo sulusot or mugawas ang kasina. Ikatulong rason nganong ang kasina sala atubangan sa Dios. It is a discontentment of what God has given. Sala ni tungod kay nahimutang diskontento sa unsay gihatag kanato sa Ginoo. Hebrews 13 verse 5, mato pa ni Apostol Paul din kung siya mo'y kasulat. Hebrehanon 13 versikulo 5, masag yun ni Paul din 13 sa Hebrehanon verse 5, he said, "Let your conversation be without covetousness." No, ato daw pagkinabuhi unta dili ta magkinabuhi diya sa kahakog. "And be content with such things as you have." Kinahanglan mahimo tang kontento sa mga butang atong nabatunan. "For God said, I will never leave thee nor forsake thee." So kung ang tao higala di na gani kontento sa gihatag kaniya sa Ginoo, maning kamot. Siyempre di po ingon nga magsalig or di lang po mo kayod, mo trabaho, di po na mao. Pero kinahanglan pasalamat ta sa unsay atong nadawat karon. Makontento ta. Gani matud pa ni Paul sa 1 Timothy chapter 6. Dalo tay makaon maigsoon natay mabisti, mapuy-an. Iko na kanato na ingon pa ni Paul sa 1 Timothy and then chapter 6 verse 8, he said, "And having food and raiment, let us be therewith content." May makaon ta, ug may mainom ta, may mabisti ta. Kinahanglan kini makaigo nang makapatagbaw na to. Tanawa ang verse 9, "But they that will be rich fall into temptation and a snare." Apan sila daw nga maikagon nga mahimog yung mga dato. Ang pagkadato manggod maigsoon iya maguna sa Ginoo. No? Ang Dios may muot magpanalangin sa paningkamot sa katao, so madato siya. Pero kanang ang tao maningkamot siya, gusto siya madato ay igala. Maningon ni Apostol Pablo, sila nga maikagon nga gusto gyung mahimong adunahan, mahulog sa daghan kaayong mga panulay, will fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Ang kwarta dili mo'y dautan kundi ang paghigugma sa kwarta. Mo'y gamot sa tanang pagkadautan. "Which while some coveted after, they have erred from the faith." Naisalaag sila. Silang mga nahigugma sa kwarta, naisalaag sa pagtuo,
ug ilang gipalagbas-lagbasan ilang kaugalingon sa daghang kaayong mga kasakitan. Manang sige hatag ka nato sa Ginoo, magpasalamat ta, magkontento ta samtang gapan ning kamot. So mo na hinungdan maigsoon nganong sala ning kasina, no? So mo na ang atong ikaduhang main point, the evils of envy. Now let's come to our third main point, the results of envy niya higala. Resulta sa taong masinahon o kining pagkamasinahon. Una, it leads to destruction. Ang kasina higala mohatod ngadto sa kalaglagan, kadautan. Tanawa ang Isaias kapitulo 14 gikan sa verse 12 down to verse 15. Ang gipasabot rin maigsoon, no? Si Satanas kaniya to nga one of the archangels of God. Tuluman na sila, no? Si Michael, si Gabriel o kini si Lucifer. Sa iyang tanawa sa kasina ni Satanas maigsoon, ingon niya rin sa Isaias 14, musaka daw siya sa langit ug mulingkod sa trono sa Dios ug may sama siya sa Ginoo. So naguna-una pa lang si Satanas maigsoon, si Lucifer niini, gilabay siya sa Dios dinis kalibutan together with the 1/3 of angels. Muna resulta sa kasina. Nasina si Lucifer maigsoon sa Ginoo. Dili sa atong gibasa karon sa Book of Daniel chapter 6. Unsay nahitabo maigsoon sa mga taong masinahon si katong tulo ka mga presidente, unya ang 120 ka tulo ka presidente ug 120 ka mga prinsipe. Gipanglawog sila sa layon instead ka si Daniel. Imbes kay si Daniel mo pakaon sa mga layon, sila hinuong tulo ka presidente og 120 ka mga prinsipe mao hinuoy pakaon dito sa mga lions, sa parting busugan nila. Kay imagine that. Silang tanan niya, kabalo kay gala, it affects their immediate loved ones. Apil pang ilahang mga asawag, mga anak at tanawa ra higala. Kinudayang kasina, no? Wag yung maayong ikadulot higala igsoon. Kaya di labang sila maoy nangamatay, apil pang ilang mga minahal sa kinabuhi. Mao na nga, kung ang kasina mo turok na gani itong kasing-kasing higala, magampo kita sa Ginoo, Lord, kuhaan ning kasina kay nasina na ko karon sa akong igsuon, sa akong kauban sa trabaho, sa ako ang higala nga nagnegosyo, sa among silingan, sa among paryente, nasina na ko Ginoo. Dapat magampo ta nga di gyud na muturok ng kasinas tong kasing-kasing. Kay once higala mutubo na, magdala nagkadautan nato o sa atong mga minahal sa kinabuhi. Sama sa nitabo din Daniel chapter 6. O sa gingon din verse 24. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. O katong mga nagsumbong batok kang Daniel maigsuon, mo gipalabay sa hari inoon dito sa mga lungib sa leon. Di lang kay sila, their children and their wives, apil ang ilang mga anak o ilang mga asawa. Grabe. Mo na maigsuon ang mahimong resulta sa taong masinahon. Mo abot yun dito sa kalaglagan o kadautan. Now, katapusang punto na ito maigsoon. Overcoming envy. Unsaon na to nga ato ang kanang madaog kining pagkamasinahon. Dili mo tubo ang pagkamasinahon restong kasing-kasing higala. Unsa itong himuon? Number 1, one must always recognize the sovereignty of God. Mo kina aron dili mo tubo ang kasinas tong kasing-kasing maisong natusuban nga tanaw natong nakabintaha or nakaangat sa atong pananawong labaw nato. Kinahanglan nga atong kanunayng ilhon ang pagkamagbuot sa Ginoo.
kung ang imong igsoon, imong parente, imong higala, kitang mga pastor, kung ano ang iyang kahimtang, maayo, di pasalamatan na ito ang Ginoo, kaya ang Ginoo mo'y nag-imo niya na. Let us always recognize the sovereignty of God. Ikaduha, higala nga atong himuon. We must not compare ourselves with others. Magina. Di kaya yung nato nang makitandi ta nga to sa uban. Focus lang ta sa trabaho. Asa man ka, nagnegosyo ka. Di, tutuki mong negosyo. Ay, tanaw sa tindahan, pikas kanto. Si kag tanaw. Napitay, di lang ko suting asan dapita. Maligyak prutas ba? Isig, kay atbang man sila, magsigtil na away kung kisa himpalit dito sa iyang prutasan. Ang tanawa ra. Pasag dirago na asa sa tao gusto mo palit. Di kay magsigig paniid ang tanawa dito na po himpalit yung ngisi-ngisi ra ba yan. Yun na naging resulta higar sa tao masinahon ba. No? Kada lagi akong kanang gihimo illustration. Silingan nga masinahon siyang silingan. Masig tan-awon sige buhat sa tagtungod. Tanom-tanom og mangga di man na mutubo. Nya kay hintubo man lagi di man na mamunga. Nya kay namunga man apil lang po siya glabay. Mao na higala resulta sa taong masinahon. So aron nga dili motubong kasinas tong kasing-kasing sa atong himuon, una ilhon nato ang pagkamagbuot sa Ginoo. Ang Dios mo nagbutang niya. Diya sa trabaho, palitan siya, nahimo siyang mas nauna siya nimo, o di angayan siya. Dili kay daoto nato. Kabalo kay gala kung mudaot ko ta sa ubang tao, ang number one madaot dili siya, kita gyud ang nagdaot. Kita nga nagdaot da. Mo gid sa Bible. Naigin sa proverbio, siya daw nga nagligid og bato pataas. Ang bato ba? Dakong bato yang iligid pataas. Maligiran ginis. Walang ang taong mudaot sa ubang tao, siya mo number one madaot higala. Unsa may atong pong response di kung daoton ta. Kung palitan ikaw higala igsoon, kasinahan ka sa uban, unsa imong himuon? Imong balsan, ayaw. Unsa imong himuon? Pasagdir na sila. Pasagdir lang na. Mamailang kalipay nga masina nimo, kung ikaw gipaboran sa Ginoo, pasagdir lang na sila. As long as nga wa kay gihimong daotan, padayon lang. So, ikaduha na higala sa how to overcome envy. Number 1, sa tagwani, let us always recognize the sovereignty of God. Verse na to is 115 verse 3. Our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Buhaton sa Dios ang tanang makapahimuot kaniya. Balik-balik ka pagbasa ng Matthew 20, versikulo 1 nga to sa 16. Ikaduha sa to, we must not compare ourselves with others. 2 Corinthians 10 verse 12. Di ta mo tandi katusoban. Kaya kini mong magsigil kita kumparar sa itong kaulin nga to sa uban, trabaho na to, kanang maunay makapasina na to. Ayaw, sagdil na sila, yun na ilaha. Ikatulo, maigsoon. We should be contented of what God has given to us. Kung sa may gihatag ka na to sa Ginoo, magkontento ta. Pasalamat ta sa gihatagan ta sa Ginoo. Kung para to, bato hindi mangayo sa Ginoo, ayaw tanaw dito sa uban, di man sila ang giver baya may isang tighatag Ginoo baya. Mula gitong na ako gi-text na ko siya. Kung mangayo ka sa ko, di ko mahatag nimo. Pero di ka mangayo, tagaan ta ka. Baliktad, no? Kaya akong punto manggod mo ni nga ato ka mangayo sa Ginoo. Kaya kung diha ta mangayo sa tao, ako na balik-balik pagsulti, di ba? Kung diha ta magsalig sa tao higala, nakasala ta kay ingon sa Jeremiah 17:5, Jeremiah 17:5, no? Alaot ang tao, tinunglo ang tao magsalig sa tao. Magsalig siyang kaugalingon o himbiya sa Ginoo. Malingon da karon ng cursed, tinunglo ang tao. So we should be contented of what God has given to us, no?
Ikaapat maigsoon, mao kini nga we should be thankful to God for the success of other people. Lipay ta sa kalapusan sa ubang tao. Imong igsoon, imong parente, imong higala, nagmayo ilang kahimtang, pasalamati ang Ginoo dili kay ato hinuong daoton, siraan sila, mali na higala. Pasalamat ta. Salamat ta. Mo naghimo ni John the Baptist. John chapter 3. Yung pa mga disciples ni John the Baptist, Rabbi. Katubi to imong gi panghimatud-an dito sa Pika Suba. Tanawa na mautismo siya usab og daghang mga tawo nangadto kaniya. John chapter 3 da maigsoon verse 26. They came, mo na mga tinuan ni John the Baptist, they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizes, and all men come to him. Yun pa sa mga disciples ni John the Baptist, katubi to imong ipanghimatud-an si Christ ba? Tanawa na mautismo sab siya og daghang mga tawo na nuol kaniya. Kasi ito bag na John, he said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Walay bisan unsang madawat ang tao gawas kung ihatag kaniya sa langit. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. Because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. Wala masina si John kang Christ maigsoon, nalipay siya. Dapat nga natong sundugol maigsoon, no? Gihimo ni John the Baptist. Nalipay siya sa pag-abot ni Christ. Nga daghang nuol kang Christ niya si John the Baptist nagka-diminish, nagka-hinahinay na ang iyang ministry. Kay siya talitapos na pud. Muna, no? Kitang mga ginikanan dili ta masuko kung atong mga anak nag-asinso, mali na higala, makupitin siya nutas itong mga kabataan. Kitang mga magtutudlo kung dunay mga misunod nato nga mas maayo ang ilang gihimo, mas salamat sa Ginoo, dili kay masina ta, daoton nato, mali na higala. Nya kita mga pastor, ayaw tandi sa di ta magsigtandi ay mag-compare sa atong trabaho nga tusuban. Kay tag sabi ta mga tubang sa Ginoo. O sige pabuhat ka na to sa Ginoo, mag-focus ta diha. Pag-build sa tong family, kitang mga pamilyado. Sa atong pamilya ta i-build na to na di kay sige tan-aw bantay sa pamilya sa ubang tao. No? Kung natay katabang tabang ta. Walay ang itong himuon. Okay? Igsoon, pag hinaot na ko nga nining ato ang paghiskot mahitungod ni ining kasina. Nga wagi maayong ikadulot ang kasina, no? Narabay warning, sa di pa ko magtapos maigsoon. Proverbio 27, versikulo 4. Who can stand against envy? Kaysa day taong makabarog sa atubangan sa pagka-masinahon. Wala gyud mo nang igala kung mo creep in, musoda guys itong kasing-kasing. Mukamang nagani sa atong kasing-kasing ang kasina. Magampo tang mawala na. Tiyag na tay gisinahan ron. Ato nang pangayo ag pasaylo sa Ginoo, kumpisal na nato sa Ginoo. Unya ang mupuli higala ang pagkamapasalamaton nga kasing-kasing. Higala tigalig wa ka pa makasinatid ay kaluwasan himdumini atong karon na gina-emphasize sa itong programa nga walay laing makahinlo sa sala sa tao, dugo lang ni Christ. Unang hinusuli mo mga kalapasan, kasalanan, unya sa ligay si Kristo, hangyo asiyang ikaw iyang luwason. Wala ay makaluwas ni mo higala si Christ lamang. O higala, palitan ikaw karon nagmabinugnawan sa iyong pagpangalagad sa Ginoo. Uman ka ma-save, now, hangyo ang Ginoo ikaw iyang i-revive. Salamat ay kamo mga nag-ampo o tabang sa atong radio program. Salamat kayo. Ginoo mag-bless pagyud kaninyo. Sige, ato ta sa ato nga pag-ampo sa pagtapos niya itong mensahe. Let's pray. Salamat Lord nga amor sa mga napaminawan o patalinghugan kanimo mga pulong. Ginoo, kung naamay kasina sa mong kasing-kasing nga tusuban,
ikaw unta Lord magkapasaylo kanamo nini og magakuha Ginoo nini. O gatudloy kami nga mapasalamaton diha kanimo sa imong mga gihimo kanamo. Thank you Father sa pagpadala nimo kang Christ aron mamatay puli sa among dapit. Ginoo, panalanginan mo ang matag-usang kapaminaw karon ilang mga sakop sa panimalay. Mag-bless ka silang panginabuyan, ilang mga panginahanglan. Sa mga naibalatian, hatagan mo Ginoo sa kaayuhan. Amo ni pag-ampo kanimo, pasalamat pagpanugyan. Tungod ni Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Amen.